Ito na yung ikawalong part ng ating topic, yung tungkol sa second coming. Di ba? Subalit, pakiisipin nyo, ang bundok Banahaw ay sumisimbolo lamang ng kanyang kaharian, tulad ng sinabi niya. Neither shall they say, Lo here, or Lo there, for behold, the kingdom of God is within you. Di ba? Para magiging, magiging magsasalpukan kung talagang gagawin nating literal na Mount Banahaw lang ang nandoon yung kaligtasan. Kasi sinabi ng Panginoon, pakatantuin nyo ang karya ng Diyos ay sumasa inyo. The kingdom of God is within you, di ba? So makikita na natin yung kingdom, kung ano yan, kung ano yung tinutukoy na yan. Sinisimbolize. Ano ba? At ang tunay na pahingahan ng kanyang mga santong paasa ay tayong mga tinaguriang deyo na tinawag na katedral. Tayo talaga. Tayo talaga yung pahingahan. Tayo yung sinisimbolize ng kingdom. Kayo ang katedral na itinatayo ng aking anak na mananakop, sabi ni Ina. Kaya upang ito'y mabuo, sumunod sana kayong lahat sa ipinag-uutos ko. At ang katedral na itatayong ito'y kailangang maging matibay na walang sino mang maaring manggupo. July 12, 1976. At mga batong pahinga ng kanyang paa, 'di ba? Ayun na yung unang binanggit ko sa aking first part. Sabi, I say unto you, let me rest upon its rock, and those rock are my own deo. Tayo mga batong pahinga ng kanyang paa, subalit malinaw na bago tayo maging isang bato, ay si Maria ang maglilinis sa atin. Ano yon? Nasa mensahe yan, November 4, 1978. Sino-sino ang mga kakatulungin ko? Kung ito, sabi ni Ina. Sila, Deo, ang mga dati-rati ay mga batong patay at itim, mga walang silbi at mga makasalanang ding tulad ng marami. Subalit ako'y matyaga at sila'y aking tinawag at sinuyo. Sila'y sumunod sa akin at sila'y aking nilinis hanggang sila'y pumuti at maging mga batong puti at buhay. Diba? At winika niya, kung magiging malinis na at nakahanda na ang pamamahinga ng aking anak ay magiging panibagong daigdig. Siya naglilinis talaga, si Ina. At ang panibagong mukha ng daigdig ay ang panibagong langit at lupa na bumababa buhat sa kalangitan. Ang kaharian ng Diyos na hindi sasabihin na naroon o narito, sapagkat pakatantuhin natin ang kaharian ng Diyos ay nasa atin. Ang ating katawan ng templo ng Diyos. At ang paglilinis na tinutukoy nina ay unang nagaganap sa pag-aayuno. Ang espiritual na pagsasanay nito ay pinangangasiwa ng mga tinawag at tinirang. Mahalaga ang papel ng mga amatina ng bagong Jerusalem sa pagpapalaganap ng pagsasanay na ito. Kahimat 13 araw lamang ang ayuno ay di mapasusubalian na sa loob ng mga araw na inilagay ninyo sa bahay ayunuan ay naroon at kapiling ninyo si Ama at Ina lingid sa inyong kaalaman. Sinanay ninyo ang sarili mapagtiisan ng lahat ng gutom sa laman at binuhay ninyo ang inyong espiritu sa pamamagitan ng walang sawang pagdarasal at pakikinig sa aral tungkol sa ating mahal na Ina at Panginoon. Lingid sa inyong kaalaman ay lumalapat at namamahinga na ang santong paa ni Jesus sa ating kaluluwa na hindi ninyo namamalayan na dumating sa inyo si Jesus tulad ng isang magnanakaw. Umbaga ay ang muling pagbabalik na kanyang pangako. Kaya napakahalaga ng isang ayuno ay nasa tamang paraan ay sa kagustuhan ng Ama. Gayon din dapat ito'y alinsulod sa mga tagubilin na iniwan sa atin. Umbaga ay ang mga mensahe. Ito ang magiging batay ng ating aral at katuruan sa tunay na pagkilala kay Maria ang ating Ina at kay Kristo na ating Panginoon ng walang labis at kulang. Sinasabi ko sa inyo sapagkat bago pumanaw ang alipin ay isang mensahe ang dumating sa ating na nagpapahayag tungkol sa makatarungang pagbubukod. February 1, 1994. At ngayong
At ngayon ito ay natutupad na sa panahon ng Day of the Family. Marahil tatanong nyo, kanino kaya ako papanig? Gayong may mga iba't ibang pangkat ng day nagsasagawa ng ayuno. Una, balikan natin muli ang pinagsimulan ng lahat ng ito. At ituon natin ang ating puso at diwa na ang lahat ng ito ay dahil sa aliping si Sister Nena, si Nani Nena. Siya ang simulain at pundasyon ng mga gawain ito. Ganito yung nakasaad sa kanyang diary o tala-arawan. Ang sabi sa akin ni Ama, ako ang pundasyon, si Sister Nena, at kayo naman ang mga taga-tayo ng mga gusali. Excuse. Subalit kailangang maging maingat ang bawat nagtatayo. Wala nang ibang pundasyon na maaaring ilagay maliban sa nailagay na. Yan ang tala-arawan ni Sister Nena. Sinulat yung mga 1970s, 72 yan, 79 yata yan. Hindi ko Sa mga tuwid, wala nang babaguhin sa mga nasimulaan ng alipin, lalo na sa mga aral, lalo na ang tungkol sa mahal na ina, patakaran at talituntunin sa samahan na nagsasagawa ng pagpapaayuno. Di ba? Dapat wala. Nakabase ang ating kailangan message-based tayo at saka yung traditional na pinakita sa atin ng Sister Nena, di ba? Yung ganun dapat, walang aral na mababago. May mga konti pag-aaral. Siyempre, nagbabago pa nun. Kagaya ng ating ayuno sa Isla Paloma. Di ba? Yung ating 13 days, nagbago. Siyempre, nagsemento na yan. Ayun, yung mga pagbago ganun, basta yung konsepto, yung pinakabuod, pinakadiwa, dapat hindi mawala. Kung nakasunod ka nga, nakasunod kayo, mga kubo-kubo, nakaganito, parang ibang grupo na talagang nakasunod, yung aral naman, kakaiba, di ba? Okay, tuloy natin yung tala-arawan. Kung pare-parehas ang bawat itinatay yung gusali, makikilala ang uri ng gawa ng bawat isa sa atin sa araw ng paghuhukom. Ang araw na yan ay iahayag na isang pagsubok sa atin lahat. Diba? Napapansin nyo yung sinasabi natin Judgment Day. Yung araw ng paghukom ay ang araw na iyan ay iahayag sa isang pagsubok sa atin lahat. Pagsubok pala yung paghuhukom na yan. Kasi he will come again to judge the living and the dead, diba? Ihiwalay niya yung tupa at saka kambing, sabi. Pag-ihiwalay lang. Pagsubok Susubukan, bawat isang pangkat, sino magaling. Kung sino yung makakatupad. Kaya, baka kala nga, na tayo, ha? Dapat magagaling talaga yung ating aral sa mensahe pa rin. Message-based pa rin. Through Sister Nena, ha? Hindi through other instrument na sumingit sa atin. Through Sister Nena. Ulitin ko. Ang araw ng paghuhukom ay hindi tulad ng ating inaakala. Ang paghuhukom at pagpaparusa ay magkaiba ang ibig sabihin. Ang paghuhukom na tinutukoy ng Panginoon ay pagbubukod ng tupa at kambing. May 29, 1974, yung message na yan, yung pagbubukod. At ang sinumantat na ng diwa sa kanyang muling pagbabalik ay magiging tagapagmana ng kaharian ng Diyos. Ibig sabihin, nung binukod tayo kasi, di ba, noong 1979, from the present, ang gulo ng ating ayun, Sister Nena, laging nahihirapan. Kasi may kanya-kanya tayong damdamin, may kanya-kanya tayong gustong mangyari sa buhay natin. Alam mo, may gusto ka sa ayuno. Parang ikaw ay nasusunod. Hindi na yung Diyos, hindi na yung Ama na nagbigay ng ayuno, di ba? Kaya ang Sister Nena, labis na nagdusa hanggang kinuha na siya. Pansinin niya, laging may problema sa ayuno. Hindi na naging laging may mensahe, di ba? Laging may nagkamali. Pansinin niya yung panahon ng Sister Nena. Di ba? Okay. Kaya ito kailangan magkaroon ng makatarungang magbubukod kasi yung gusto ng Diyos tungkol sa ayuno, kailangan yung aral na yung sino ba naman ang nangangaral na tungkol sa pagbabalik
yung second coming na ayuno, day of the family lang. Di ba? Iba yung sa kanila. Paghahanda, the end of the world. Okay. Ang katuparan ng pagbubukod ay natutupad na ngayon ay sa propesiya ng alipin. Pag nilayan natin to, bakit dumating ang pagsubok na ito? May 1, 1993 sinabi, may isang pangahas na gustong wasakin ang magandang simulain ng kapwa. Kung ang simulain, di ba? Kung ang simulain, sinabi naman ay ang alipin, sino naman kaya ang pangahas na ito na ibig wasakin ng pundasyon? Maaring hindi personalidad ang tinutukoy ng pangahas dito, subalit makikita natin siya sa uri ng gawa. Maaring ang ibig sabihin nito ay ang mga aral at katuruan na inihain o kinain ng mga kasapi, lalo na sa pagpapaayuno. At ang tanong ay, ano ang ibinunga ng mga pagbabagong ito ng aral? Di ba? Sapagkat makikilala natin ang isang puno sa kanyang bunga. Di ba? Makikilala mo yung mga nakatanggap ng ibang aral parang ang yayaman. Para sila na talaga yung number 1. Di ba nawala na sa kanila yung D1 and DEO, yung DEO, di ba? Pag-isipan ninyo to, ang mga bagong aral ba na natutunan sa isang ayuno ay nagpapatingkat sa ating buhay espiritual? O baka naman ang naging resulta ay pagmamalaki, pagmamataas at kaguluhan, pag-aalinlangan, takot, di pakikinig sa payo ng kaparian at pagtakwil sa inang simbahan. Huwag na tayong magbulag-bulagan pa. Nakita ninyo ang bunga ng uri ng gawain sa ating mga sarili. At sa tingin ninyo ay mabuti ba o masama ang naging bunga ng aking pag-aayuno? Halimbawa, di ba? Kung sa pag-aayuno hindi mo nakita si Jesus, ikaw ay isang bulaan. Kung magkagayon, lalabas ka ng ayunuan na hindi taglay ang pangako at mana ng kaligtasan, di ba? Kung sa kaya tayo, nagpapaayuno tayo Pag isang ayunista lumabas at sinabi niya, wala, ano lang, parang di lang, survival. Hindi, nagutom lang kami, so nakasurvive ako. At hindi nila nakita yung totoong ating, yung instrument, si Jesus hindi niya nakita sa atin, hindi niya nakita ang Diyos sa ating gawain, ayuno. Meron din tayong pagkukulang. Kung hindi nakita sa atin yung pagmamahalan, yung magandang kaugaliang asal, kung hindi nakita sa atin yan at yung lumabas sa pag-ayuno, sayang lang yung 13 araw na pinag-ayuno niya. At tayo ay, kumbaga, demerit din tayo kasi yung mga nag-aalaga. Di ba? At kung binigyan naman natin sila ng kayabangan, pagmamalaki, di ba? At binigay natin sa kanila yung tayo yung number 1, may pagkukulang din tayo doon. Tapusin ko ito at 15 minutes na ulit. Yung pang 8. Ang susunod pang 8, di ba? Tama ba? Kanina sila pang 8.